Akala ni na Vladimir Putin at mga kasabwat sa Kremlin na tiyak na silang mananalo sa digmaan sa Ukraine ngayong taglamig. Ang patuloy na pagsira sa mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine gamit ang drone at misil ay susi para ilubog ang mga tao sa nagyayelong dilim. Dapat alam ng Russia na hindi papayag ang Ukraine. At noong Enero, matindi nitong inatake ang Kyiv. Dumating ang sagot ng Ukraine noong gabi ng 5 ng Enero at ito ay mabagsik at nakakasira. Mas lumakas ang airstrike ng Russia nitong mga linggo matapos ang atake noong Enero sa energy grid ng Ukraine. Kahit Kremlin, may planong gipitin ang Ukraine para mapilitang makipag-usap. Habang tumatama ang mga misil at drone, sino ang paboritong tagapagsalita ni Putin? Inulit ni Dmitry Peskov ang sinabi ng kanyang amo na araw-araw lumalala ang sitwasyon para sa rehimen ng Kyiv. Sinabi niya dati na lumiliit ang espasyo ng Ukraine sa paggawa ng desisyon. Patuloy tatamaan ng Russia ang energy grid, kaya mapipilitang makipag-usap ang Ukraine para hindi magyelo ang mga tao. Lumaktaw tayo sa Enero 20, sinundan ng Russia ang Enero 9 na pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine. Ayon sa The New Voice of Ukraine, isa ito sa pinakamalaking pag-atake ng Russia. Ang Kyiv mismo ay inatake gamit ang mga ballistic missile na nagdulot ng malalakas at nakabibinging pagsabog na umaling-aungaw sa buong lungsod. Isang sunog ang sumiklab at nagkaroon ng pagkaantala sa tubig at kuryente sa kaliwang pampang ng Kiev. Matapos ang pag-atake ng Russia, binilang ng Ukraine ang mga ballistic missile, 15 cruise missile, isang Zircon missile, at 300 at 39 attack drone na pinakawalan ng Russia. Matagumpay ang sapilitang pag-atake ng Russia kahit hindi ito kasing tagumpay ng inaasahan, gaya ng makikita sa aming video. Magaling ang Ukraine sa pagpigil sa karamihan ng missile at drone ng Russia na tumama noong Enero 20. May natamaan, pero napigilan ang karamihan ng pinsala. Hindi ibig sabihin nito na mapapawi ang galit ng Ukraine. Kailangan pa ring gumanti at magiging mabagsik ito. Kaya manatiling nakatutok para malaman kung ano ang gininawa ng Ukraine bilang tugon. Hindi pa tapos ang Russia. Noong Enero 4 umatake ito ilang oras matapos magkita ang mga diplomat ng Ukraine, Russia at United States sa Abu Dhabi para pag-usapan ang posibleng tigil putukan. Pinatunayan ng Russia na peke ang nais nitong kapayapaan. Mas maraming misil at drone ang bumagsak sa Ukraine habang tumunog ang depensa sa himpapawid. Umalingaw-ngaw muli ang mga pagsabog sa Kyiv. Ayon sa European diplomat, nagpapadala ang Moscow ng mensaheng apoy. Ganito makipagnegosasyon si Putin. Hindi sa pamamagitan ng mga salita o lehitimong mga pangako, kundi sa pamamagitan ng mas maraming kamatayan habang sinusubukan niyang durugin ang kanyang kalaban. Ang bagong serye ng pag-atake ay nagdulot ng matinding dilema sa Kiev. Ayon sa ulat ng Kyiv Post, noong 5 ng Enero, ang pag-atake noong 24 ng Enero lamang ay nagputol ng supply ng init sa 6,000 gusali sa lungsod, pati na rin ang pagkawala ng kuryente sa 88,000 kabahayan. Halos walang pahinga ang emergency worker gabi-gabi habang sinusubukang ibalik ang kuryente sa marami. Hindi maitatanggi na epektibo ang unang bahagi ng estratehiya ng Russia. Naputol nga ng mga missile at drone ng Kremlin ang init at kuryente ng maraming tao, pero hindi bumagsak ang loob ng mga Ukrainian gaya ng inaasahan ni Putin. Maaaring dulot ng nakaraan ng Ukraine ang pag-atake sa kanilang pasilidad ng enerhiya. Kahit ayaw ng mga Ukrainian sa pamumuno ng Soviet, sila ay naging estado nito, lalo na noong malapit nang magwakas ang Unyon. Ayon sa British Broadcasting Corporation, urban planning ng Soviet ang posibleng dahilan ng tagumpay ng estratehiya ng Russia tuwing taglamig. Ang pagdami ng apartment block na nakaasa sa sentralisadong pampainit sa Kyiv ay malaking problema. Ibig sabihin ng estrukturang Soviet, pinapainit muna ang tubig sa ibang lugar bago ipumpa sa mga radiator ng libu-libong bahay. Ang pag-atake ng Russia sa mga planta kung saan nagaganap ang pagpainit ay isang madaling paraan para nakawin ang init mula sa mga mamamayan ng Kyiv. Sabi ng British Broadcasting Corporation, pansamantalang solusyon lang ang generator at battery pack kapag brownout. Pero mas malala ang problema kapag inatake ang mga heating plant. Takot ang gustong ipalaganap ni Putin sa Ukraine. Ginugol ng Russia ang nakaraang 2 linggo sa pambobomba sa Kiev at iba pang mga lungsod gamit ang mga teroristang pag-atake na walang layuning militar.
Hindi mga sundalo ng Ukraine ang naaapektuhan dito dahil nasa unahan sila ng labanan. Hindi sa mga tahanang walang kuryente at init. Ang mga sibilyan ng Ukraine, matatanda, may sakit, at bata, ang labis na naaapektuhan. Lalo na yung hindi nakikipaglaban at gustong mabuhay. Ang kalupitan na dala ng Russia ay nararanasan ng mga taong binabagsakan ng karahasan sa paraang hindi dapat nangyayari. Para mapilit ni Putin ang Ukraine na makipagnegosasyon at ihain ang mga labis na kahilingang alam niyang hindi kayang tanggapin ng Ukraine. Ngunit gaya ng madalas mangyari, mali ang pagkakaakala ni Putin sa kakayahan ng mga mamamayang Ukrainian. Ayon kay Valentina Vertoletskaya, Deputy Director na nakausap ng Guardian, noong Enero 13, tingin ko gusto talagang sirain ng mga Ruso ang aming loob. Wala tayong magagawa, kaya dapat nating lampasan ito. Gusto ng iba na magalit at malungkot ang mga Ukrainian. Iniisip nilang magpoprotesta kami, pero hindi iyon mangyayari. Dapat nakikinig si Putin sa mga taong tulad ni Vertileka. Dapat noon pa siya nakikinig. Noong Setyembre, nagbabala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa inaasahang paglala ng mga pag-atake ng Russia sa energy grid nila. Kung magbanta sila ng blackout, halimbawa sa kabisera ng Ukraine, dapat malaman ng Kremlin na magkakaroon din ng blackout sa kabisera ng Russia. Malakas ang pahayag noon ni Zelensky bago niya idagdag. Dapat malinaw na maunawaan ng Russia na ang mga sibilisadong bansa ay naiiba sa mga mababangis dahil hindi sila ang nauuna at hindi sila agresor. Pero hindi ibig sabihin nito na sila ay mahina. Nalaman ng Russia kung gaano kalakas ang Ukraine at kung gaano kalupit ang maaaring ganting salakay nito isang araw lang matapos ang pinakabagong pag-atake nito. Makikita mo, hindi sineseryoso ni Putin ang babala ni Zelensky. Tila kumpiyansa siya o manhid na sa paghihirap ng kanyang mga tao at patuloy lang sa pag-uutos. Ika-20 ng Enero, pinatindi ng Kremlin ang kanilang pananalita at pinalala ang kanilang mga aksyon. Ayon sa Reuters, tinarget ng Russia noong gabing iyon ang mga substation na mahalaga sa kaligtasang nuklear. Ito ay nagpapakita ng paglala na nagpapahiwatig na hindi na iniintindi ng Russia ang posibleng pagdulot ng sakuna sa mga lansangan ng Ukraine. Noong Enero 20, gumamit din ng misil at drone na nagkakahalaga ng $131 milyon. Ipinapakita nito kung paano naging walang malasakit si Putin sa pinansyal na problema ng bansa. Ayon sa Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, hindi matalino ang paggastos ng Russia ng $130 milyon sa pag-atake habang may 70 bilyong kakulangan sa budget. Sinasaktan ni Putin ang mga kababayan niya. At isang araw matapos ang pag-atake noong ika-4 ng Enero, gumanti ang Ukraine sa ginawa ng Russia sa pamamagitan ng mabilis na mga pag-atake. Pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribe, ngayon ang tamang panahon para gawin ito. Araw-araw kaming naglalabas ng video tungkol sa mga bagong long-range na atake ng Ukraine sa Russia. Matindi ang bagong pag-atake sa Belgorod. Ang oblast na ito ay pinakamalapit sa Ukraine. May hangganan sa kalaban ni Putin at nagsisilbing base ng mga pag-atake ng Russia. Simula nang magsimula ang espesyal na operasyong militar noong Pebrero 22, malamang inisip ni Putin at mga kasamahan sa Kremlin na walang dapat ikabahala ang Russia tungkol sa mga taga-Belgorod. Di makagaganti ang Ukraine sa luhika ng Russia. Dati, di mahalaga kung may planta ng kuryente, pasilidad militar, at libu-libong tao ang oblast. Mauubos na ang Ukraine bago pa man maibalik ng Russia ang anumang bakas ng digmaan na sinimulan ni Putin. Kita natin ang pagkakamali nila matapos ang 4 na taon. Noong Enero 5, tinapos ng Ukraine ang kayabangan ni Putin sa pamamagitan ng isang aerial attack na pinakamalaki raw ayon sa mga awtoridad ng Belgorod, pati sa lungsod na Belgorod hanggang ngayon sa digmaan. Sa tinatawag ng Kyiv Post na gantihan ng mga pag-atake sa enerhiya, mukhang gumamit ang Ukraine ng mga HIMARS na sandata upang magdulot ng sunod-sunod na hindi bababa sa 50 pagsabog. Iyon, maraming taga-Belgorod ang nawalan ng kuryente at tubig. Kung ano ang mabuti para sa isa, mabuti rin para sa isa pa. At sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking target ng Ukraine ay ang Belgorod Thermal Power Plant or Thermal Power Plant. Ang planta sa Pinvichno, Donetska Street, ayon kay Militani, ay ilang beses tinamaan, malamang ng mga HIMARS rocket launchers. Hindi napigilan ng air defenses ng Russia
ang aerial assault ng Ukraine. Kaya naging biktima ang thermal power plant. Maraming dahilan ang pag-atake ng Ukraine sa target na ito. Gaya ng sinabi ni Zelensky noong Setyembre, kahit hindi ito patama sa kabisera ng Russia. Inatake ng Ukraine ang planta ng thermal energy sa Central at Hilagang Belgorod. Ibig sabihin nito, ang planta ay nagbibigay ng init sa mahigit 6% ng kabuuang pangangailangan sa pag-init ng Belgorod. Ang huling pag-atake ng Ukraine ay nagbanta sa 100 at 15,000 tao sa Belgorod na mawalan ng akses sa pag-init. Gander, kilalanin mo si Gus, kasing lakas din ng tama niya tulad ng sayo. Madalas maliitin ng Rusya ang tagumpay ng Ukraine. Pero ngayon, hindi na nila magagawa ang lumang taktika na iyon. Agad nagbahagi ng video ng resulta ang mga Russian Telegram channel. Kasama ang pro-Ukrainian Astra, isang gabing nagpapaalala kay Putin na hindi lang Rusya ang may mapanganib at malalayong armas. Ayon sa Astra, ilang ulit tinamaan ng strike ang Belgorod Thermal Power Plant. Batay sa post na may video ng pag-atake ng Ukraine, maraming distrito ang nawalan ng kuryente at tubig. Iniulat ng monitoring channel na isa ito sa pinakamalalakas na pag-atake. Hindi bababa sa 50 pagsabog ang nabilang sa lungsod. Ayon sa mga lokal na pampublikong grupo, ipinapakita ng video ang pag-atake. Makikita rito ang isang miyembro ng Russian Service, posibleng border o National Guard, na nagpapakita ng debris mula sa misil na tumama sa Belgorod noong Enero 5. Isa pang video ang nagpapakita ng mga tunog ng sunod-sunod na pagsabog habang umaalingaw-ngaw ang mga alarma ng sasakyan. At isa pa ang nagpapakita ng isang napakalaking liwanag sa kalangitan. Malamang iyon ay isa sa mga HIMARS ng Ukraine na tumama ng direkta sa Belgorod Thermal Power Plant. Lumabas agad ang ebidensya kasabay ng pag-atake ng Ukraine, di na natago ng Russia. Sa halip, ang mga awtoridad ng Belgorod ay nagpakita ng panik at pagbibintang sa biktima. At inamin na tinamaan ng Ukraine ang ilang mahalagang pasilidad ng enerhiya. Sinabi ng gobernador ng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, na ang naranasan ng Herzoblast ay pinakamalaking pag-atake sa Belgorod sa buong digmaan. Walang naiulat na nasawi. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang Ukraine sa tumpak na pag-atake at hindi nila sinasadya ang mga sibilyan. Pero sabi ni Gladkov, may nasunog na utility outbuilding. Owen, ginamit na naman ng Russia ang dati nilang dahilan. May nasira sa pasilidad ng enerhiya. Nangangalap pa kami ng impormasyon ngayon. Sabi ni Gladkov, mabilis na rumesponde ang emergency crew sa lugar at binanggit muli ang madalas na pahayag tuwing matagumpay ang malalayong pag-atake ng Ukraine. Dahil sa pambobomba, may isang gusaling karugtong ang nasunog. Nagtatrabaho ang mga emergency services para apulahin ang apoy. Ang pagbagsak ng mga debris ay nagdulot din ng sunog sa isa sa mga bakuran ng lungsod. Nasabi na namin dati, tila Ukraine ang may pinakatumpak na drone debris sa mundo. Nagbigay si Gladkov ng isa pang pahayag kung saan inamin niyang mas malala ang pinsalang dulot ng pag-atake ng Ukraine kaysa sa una niyang sinabi. Sabi ng gobernador, tinamaan ng mga misil ng Ukraine ang mga bahay, sasakyan, infrastruktura, at iba pa, maliban sa Belgorod Thermal Power Plant. Maraming pamayanan sa Belgorod tulad ng Borisov, Valyuski, Volonovsky, Grivoron, at Krasnoyarsk ang tinamaan at nawalan ng gas supply. Patunay ito ng tagumpay ng Ukraine sa pagtama sa nais nilang target. Walang supply ng gas ang mga rehiyon dahil nasusunog ang Belgorod Thermal Power Plant. Maaaring iniisip mong maghihintay lang ang Ukraine ng tamang oras para gantihan si Putin. Masarap maghiganti, lalo na kung sinisira ng kalaban ang iyong bansa. Gayunpaman, hindi pa nagkokomento ang Ukraine tungkol sa pag-atake sa Belgorod noong 5 ng Enero. Marahil mas pinipiling hayaan na lang ang mismong pag-atake ang magsalita para dito. Noong Enero 4 pinakita ng Russia na walang saysay ang negosasyon, habang handang ipaglaban ng Ukraine ang kapayapaan gamit ang sariling lakas. Ang tanging bagay na alam natin tungkol sa pag-atake na may kahit kaunting katiyakan, bukod sa kung ano ang tinamaan ng Ukraine, ay iyon. Gumamit ang Ukraine ng HIMARS sa pag-atake sa Belgorod, ayon sa Russian authorities. At di na ito nakakagulat sa mga sumusubaybay sa digmaan. Ang Belgorod bilang border na rehiyon ay abot ng HIMARS, lalo na kung gagamitin ng Ukraine ang Block IA missiles. Kaya ng mga missile na iyon maglakbay ng 100 kilometro.
186 na milya, at maglabas ng 300 bomblets kada pagsabog. Ulo ng bala. Pwede ring gamitin ang HIMARS sa ATACMS missiles. Kung iyon ang missile na ginamit ng Ukraine noong Enero 5, may di tuwirang kumpirmasyon na inaprubahan ng United States ang pinakabagong atake sa Russia. Noong tagsibol ng 2025, gumawa ang United States ng pag-aproba na naglimita sa paggamit ng Ukraine ng ATACMS. Gayunpaman, ipinakita ng missile attack noong Nobyembre na muli itong pinayagan. Posibleng umuurin ang United States noong Enero 5. Hindi natin alam maliban kung magsalita ang Ukraine o may huling balita sa gabi kung saan nakita nating gumanti ito sa patuloy na pag-atake ng Russia sa energy grid ng Ukraine. Pagkatapos ng atake ng Ukraine noong Enero, naglabas ng pahayag ang Russian Defense Ministry ayon sa TASS. Hindi ba't inaasahan mo na? Ipinagmamalaki ng Russia na winasak nila halos lahat ng pinakawalan ng Ukraine, pero walang binanggit sa tinamaan ng Ukraine gamit ang mga misil nila. Ayon sa ministeryo, na-intercept ng air defenses ang 2 guided bombs, 30, isang HIMARS multiple launch rocket system rockets mula United States at 60, 8 fixed-wing drones. Sabi pa nila, 1,335 sundalo ang nawala sa Ukraine sa Special Military Operation Zone. Hindi tiyak kung gaano kaseryoso ang mga pahayag na ito. Iniulat ng TASS na sinabi ng Russian Defense Ministry na nakasira sila ng 700 at 70 Ukrainian eroplano at 200 at 83 helicopter. Nagsimula ang digmaan sa Ukraine na may 100 at 16 fighter jets lang sila. At mula noon, hindi pa sila nakatanggap ng mahigit 500 at 50 pa. Maaaring sabihin ng mga mapanuring nakikinig na medyo pinalalaki ng Russia ang kanilang mga numero rito. Nagkataon na sinasabi ng Russia na halos kapareho ng casualty nilang natatanggap araw-araw ang naipaparanas nila sa Ukraine. Hindi lang paghihiganti o pagsira sa thermal power plant ng Belgorod ang layunin ng pag-atake ng Ukraine, taliwas sa mga maling pahayag ng tagumpay sa militar. Ayon sa News Sky noong Oktubre, tuwing inaatake ng Ukraine ang Belgorod, malakas itong mensahe sa Kremlin. Binanggit ng outlet na ang Belgorod ang Achilles heel ng Russian Federation dahil sa pagkakaroon nito ng 40 kilometrong o 24 na punto, 8 milyang hangganan sa Ukraine. Ang lahat ng supply at tropa papuntang Luhansk at Kharkiv sa Ukraine ay dumadaan sa Belgorod, kaya't ito ang pangunahing logistical na sentro ng Russia para sa supply, sundalo at kuryente sa mga frontline ng digmaan. Ang Belgorod ay hindi tradisyonal na itinuturing malalim na likuran ng Russia dahil bahagi ito ng bansa. Gayunpaman, ang katayuan ng Belgorod bilang isang border oblast ay nangangahulugang masyado itong malapit sa Ukraine para sa kapanatagan ni Putin. Ngayon, may mga misil at drone ang Ukraine na kayang lumipad kahit saan sa oblast. Karaniwan, ang pag-atake sa Belgorod ay laging may kasamang pagsira ng mga lehitimong target militar. Mahalaga rin para sa Ukraine na yumanig ang ganitong pag-atake sa likuran ng militar ng Russia. Ayon kay News Sky, gusto ni Putin iparamdam sa Ukraine na hindi ligtas ang kanilang mga sibilyan. Ipinapaalam ng Ukraine kay Putin yon, ganun din sa Belgorod at sa mga sundalong pinaglilingkuran ng rehiyon sa pamamagitan ng mga sentro ng lohistika nito. Napatunayan ng HIMARS na isa ito sa pinaka-epektibong sandata ng Ukraine para targetin ang Belgorod. Sabi ng Rusya, posible rin silang gumamit ng ganitong sandata sa digmaan soon. Noong Enero 5, iniulat ng United 24 Media na nagpadala ang Rusya ng HIMARS killer sa labanan na tinawag na SAMA. Ang multiple launch rocket system na ito ay itinakda bilang sagot ng Rusya sa HIMARS. Ibig sabihin ay nagbibigay ito ng kakayahang katulad ng HIMARS sa militar ng Rusya. May problema. Ang pinakamahusay na sagot ng Rusya sa HIMARS ay isang 19 taong gulang na prototype na tinatawag na 8524 Karma. Hindi na-produce ang sistemang iyon at di malinaw kung kaya nitong HIMARS killer ng Rusya na tamaan ang target, lalo na kung sing-epektibo ito ng sandatang United States ng Ukraine. Babantayan ng Ukraine ang SAMA kung tutuparin ng Rusya ang sinabi nito. Sa ngayon, nakaganti na sila at muling nasusunog ang Belgorod. Dapat nakinig si Putin sa babala ni Zelensky noong Setyembre. Malaki ang tsansang nagawa ng Ukraine
Noong Enero 5 dahil sa isang taon ng operasyon ng Alpha Unit ng Security Service ng Ukraine. Noong 25 pa lang ang unit na iyon ay nagdulot ng 4 bilyon na pinsala sa air defenses ng Russia at nagbukas ng ligtas na daan para sa mga drone at missile ng Ukraine. Alamin pa ang tungkol sa seryeng ito ng mga pag-atake sa aming video. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa mga pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. Salamat sa panonood.